Napakaganda ng ating inawit, no? So, atin pong patuloy na sambahin ng Diyos sa pamagitan ng paghahanda natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maaari ko bang anyayahan po ang buong kapulungan na tayo po ay magsitayo at atin pong igalang ang pagbasa ng salita ng Diyos. At ang atin pong teksto ay matatagpuan sa aklat po ni sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos sa Kabanata 2, mga talata pong 5 hanggang 8, no? Philippians chapter 2 verses 5 to 8, at babasahin ko muna ito sa English Standard Version. Philippians 2 verse 5, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, pinanganak siya bilang tao at nang siya maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Tayo po sa ating pagpapatuloy ng ating pong serye na may kinalaman sa Christology, the Celebrated Christ, ay atin pong tutunghayan ngayon ang Philippians chapter 2, verse 5 to 8. May dalawa pong mananampalataya ang hindi magkasundo. Mayroon silang pagtatalo sa isa't isa, at meron po silang pagmamataas laban sa isa't isa. At ang hindi magandang ugnayang iyan ay nakakaapekto sa buong iglesia sa Pilipos, na sa halip na ito'y magdulot ng kapayapaan, ng pagkakaisa at pagkakasundo, unti-unti pong winawasak ng sigalot sa pagitan ng dalawang ito ang patotoo, ugnayan at layunin ng pagkakatawag ng Diyos sa kanyang iglesia. Imagine kung meron dalawa palang mananampalataya na hindi magkasundo, naapektuhan ang buong iglesia. So ito po yung dahilan kung bakit niloob ng Banal na Espiritu ng maisulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Pilipos para maunawaan ng di nagkakasundo sa iglesia sa Pilipos kung ano ang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo bilang pagpapakababa. May tuturing ng Philippians chapter 2 verses 5 to 11 ay isa sa tinatawag ng mga theologian na the Mount Everest of Christology. Pag sinabing Mount Everest, ito yung pinakamataas na dako sa buong daigdig. Hindi ko alam ang sukat, pero imagine ang Mount Everest na sa may bandang Nepal, pinakamataas na lugar o dako sa buong mundo. So this is what theologians call the Mount Everest of Christology. Pag sinabing Christology, katulad ng ating sinimulan noong nakaraang linggo, ito ay ang aral patungkol sa persona at gawain ng Panginoong Jesucristo. So, itong chapter 2 verse 5 to
8 lang ang ating tatalakayin. Hindi natin tatalakayin yung hanggang 11. Dito makikita natin yung katuruan ng pagpapakaaba ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagpapakababa. At ginawang halimbawa ni Apostol Pablo ang pagpapakababang ito ng ating Panginoong Jesucristo para ang dalawang babae sa chapter 4 na ang pangalan ay si Eodias at si Syntyche ay magkaisa ng kaisipan na katulad ng sa Panginoon. So yun po yung context dito ng chapter 2 beginning verse 1. Makikita din natin yan. So tingnan natin yung context muna before we go through the verse 5. Tingnan natin doon sa verse 1 hanggang verse 4. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 1 ng chapter 2, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig ng mangagkaisa ng akala at isa lamang ang pag-iisip. Yung pong verse 2 sa English, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. So we can notice yung salitang same mind, be of the same mind, and having the same love and of one mind. Sa verse 3, sabi po ni Paul na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo o kataasan, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa na may sa iba't iba. Ito na yung verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. So ito yung exhortation or pamanhikan ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos. Ang magkaroon sila ng isang kaisipan, isang mababa, hindi palalo na kaisipan. Isang kaisipang nakatingin sa pangkalahatang kabutihan ng iglesia. Isang kaisipang nagtataglay ng tunay na pag-ibig na nagdudulot hindi ng kapaitan o pagsusumbatan, kundi ng kapayapaan at kagalakan. So yun ang ethical implication ng Christology na ating tatalakayin sa umagang ito. Natularan ang pagpapakaaba ng ating Panginoong Jesucristo. So kung merong hindi nagkakasundo sa loob ng iglesia, kinakailangan magpakababa ang hindi nagkakasundo. Kaya ang doktrinang ito ng Christ humiliation o yung pagpapakaaba ay merong ethical implication na magkaroon ng kaisahan ng kaisipan o pag-iisip ang mga nasa Panginoong Jesucristo. Ano ba yung ating makikita rito sa ating Panginoong Jesucristo? Sino ba si Jesus? Yan po yung naging tanong natin noong nakaraang linggo. No? Si Jesus, siya po ay Diyos na sa pasimula pa lang, kasama na siya ng Diyos. Siya po yung malilikha at bilang malilikha, siya po yung nagpakaaba. Nagkatawang tao at naging tulad ng kanyang nilikhang tao, bagamat siya po ay Diyos. At siya po ay nagtataglay ng lahat ng katangian ng Diyos Ama bilang Diyos. Ngunit hindi niya itunuring na maging kapantay ng Diyos. Nagkatawang tao at naging masunurin na isang alipin para sa layunin ng pagliligtas sa ating lahat na mga nakipag-isa sa Kanya sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanyang persona at sa Kanyang gawain doon sa krus.
So yun po yung ating makikita at maunawaan sa ating Panginoong Jesucristo. So ang Pilipos 2, talatang 5 at 8 ay tulad din po ng iba pang mga talata sa Bible na hindi po ligtas mula sa maling mga interpretasyon ng mga tao at lalo na yung mga relihiyon na talagang tahasang tumatanggi sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Napakarami pong mga relihiyong ganyan. Gumagamit ang Bible, bumabanggit sa pangalan ni Jesucristo, pero tinatanggihan naman ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Kailan ba nagsimula itong pagkakaroon ng kontrobersiya sa persona o sa kalikasan ng Panginoong Jesucristo? If you will read church history, sa 1st century, buhay pa mga apostol, noon laganap na ang pag-uusig, persecution ng iglesia. Pagdating sa 2nd century, nagpapatuloy pa rin ang persecution ng iglesia sa panahon nila Domitian. Lahat po ng mga emperador halos ng Roma ay naging kaaway ng krus ni Kristo. Ngunit pagdating ng 3rd century, 4th century, especially sa 4th century, ang Emperador Constantine ay nag-convert mula sa pagiging paganong Romanong emperador sa pagiging isang Kristiyano. Si Constantine. Kaya ano nangyari? Yung localized persecution ng panahon na yon, nawala. Bakit? Yung emperador na yung naging Kristiyano at inuutos niya sa lahat ng kanyang nasasakupan, ang lahat ng mga tao sa kanyang nasasakupan dapat mag-convert sa Kristyanismo. Kaya ano nangyari? Pumayapa. Wala ng persecution. Yun po yung church history. Subalit, ano naman ang dumating? Wala mang persecution, dumating naman sa iglesia, sa buong kalupaan, sa Roman Empire, ang false teaching. Dumating ang false teaching, especially sa katauhan ni Arius, isang presbyter sa iglesia or sa Alexandria, Egypt. So, napakalayo, no? Isang tao lamang pinanggalingan ng maling aral na si Kristo ay tao lamang at hindi kailanman naging Diyos. Yan ay especially during the 318 AD, 318, kasi 313 AD, 312, yan po ay naging Kristiyano sila Constantine. So, itong persecution na wala, ay yet ang pumalit, mas masahol pa sa persecution. Sapagat ang persecution noon localized, ngunit ang false teaching ni Arius ay nanuot, cascaded into the whole Roman Empire. Pinanggap na marami ang teaching ni Arius na isang presbitero o isang elder sa iglesia sa Alexandria sa Egypt. Ngunit salamat sa Diyos, ang ginamit ng Diyos ay si Athanasius, na isa naman diakono. Imagine, yung elder ay diakono. Kinounter niya ang turo o aral ni Arius na si Jesucristo ay hindi Diyos at tao lamang. Ito ang argumento ni Arius. If the Father begot the Son, then He who was begotten had a beginning in existence. And from this, it follows there was a time when the Son was not. Tatagalugin ko po yung argumento ni Arius. Sabi niya, kung naging anak ng Ama ang anak, kung gayon, ang ipinanganak ay may pasimula sa existence o pag-iral. At mula rito ay napapatunayan na nagkaroon ng panahon na wala daw ang anak.
So, dumating yung panahon na ang anak ng Diyos, the Son, does not exist or did not exist because He was begotten, made by the Father. Yun ang teaching ni Arius. At tinanggap yan ng napakaraming tao. Pinagkaguluhan, kinampihan, maraming mga sumuporta. At sa panahon ni Arius, pinauso rin niya, alam mo, para magpauso ka ng wrong teaching, daanin mo sa kanta. Kantahin mo yung wrong teaching, at yan ay, hindi ba napansin, ang mga kanta madaling sumikat. Kahit yung mga kanta ng Amerikano sa Japan, kinakanta ng mga Hapon, kahit hindi nila naunawa masyado English, kumanta si Arius ng ganito. Hindi ko lang alam ang melody, pero ito yung laman. Ito yung laman ng kanyang song na pinauso para ikalat ang maling aral na si Kristo ay hindi Diyos. Tao lang. Sabi niya, there was a time when He was not. Merong panahon na hindi siya, alam na ninyo ang kasunod, na hindi siya naging Diyos o hindi siya umiiral o nag-i-exist sapagkat siya ay nilikha lamang at hindi siya ay ang lumikha. So, anong ginawa nitong si Emperador Constantine na Kristiyano? Converted to Christianity. Anong ginawa niya? Para mapigilan ang division sa Roman Empire, ginather niya ang mga obispo. In 325 AD, year 325, nagkaroon sila ng tinatawag na konseho sa Nicaea at pinormulate nila ang doktrina ng Holy Trinity para labanan ang maling aral ni Arius na si Jesus ay tao lamang at hindi kailanman Diyos. Siya ay nilikha at hindi siya manlilikha. Nilabanan ito ng napakaraming obispo na ginather ni Constantine. Kaya yung tinatawag na Nicene Creed nag-umpisa dyan. No? So, importante, babalikan natin yan sapagkat even up to now, merong mga galamay, merong remnant ang turong ito ni Arius. So, ito ang nagwasak talaga sa pundasyon ng iglesia noon, ang maling aral na ito. Gumagamit pa rin ng Bible, tumatawag pa rin o gumagamit din ng pangalang Jesucristo, Diyos Ama, tinuturing ang sariling Kristiyano, tunay na iglesia, subalit nakakalungkot, hindi matanggap-tanggap na si Jesucristo ay isang Diyos. Yan ay nakakalungkot, even up to now. Hindi pumayag si Satanas na kahit namatay na ang turo ni Arius noon, 325 AD, hindi pumayag si Satanas sa hindi makapandaya pa rin ng maraming tao sa ngayon. Sapagkat sa ating panahon ngayon, may mga kultong gumagamit ng Bible, sabi ko nga gumagamit ng pangalang Jesucristo, naniniwala rin sila na sila ay ligtas at pupunta sa langit. Ngunit sa kabila niyang paniniwalang iyan, ayaw naman nila talagang tanggapin ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Hindi nila tinagalang ang pagka-Diyos ni tinatanggap ang pagka-Diyos ni Jesucristo. Ano sabi ng Bible tungkol sa mga ganyang tao na hindi tumatanggap sa pagka-Diyos ni Kristo? Wala silang kaligtasan. Saan matatagpuan yan, Pastor? Basahin natin, buksan nyo. John 8:24. Mismong si Jesus ang nagsabi nito sa mga taong tumatanggi sa Kanya. Basahin ko muna sa English. Sabi ni Jesus sa John 8:24, kaharap ang mga taong ayaw siyang tanggapin bilang siya yung ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, John 8:24, I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He. Emphatic, forceful ang salitang ito. Unless you believe that I am He, you will die in your sins.
Yan ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, balikan natin yung I am. Salitang I am. Saan ba una nag-umpisa yan? Exodus chapter 3 verse 14. Sinabi ni Moises, anong sasabihin ko sa mga tao kung tanungin nila ako, sino ang nagsugo sa akin? Ano ang sabi ng Diyos kay Moises? Ako'y ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinusugo ko ikaw sa inyo na ni ako nga. Yun ang salitang I am in Exodus 3 verse 14. Ginamit ang I am 7 beses sa buong aklat gospel ni John. There were 7 I ams in the book of John para bigyang diin na siya yung si Yahweh na sinabi doon ni Moises na ako'y ako nga. There are 7 I am, 7 times na kinilaim ni Jesus ang 7 I ams na ito. Number 1, I am the bread of life. Nasa book of John yan. Number 2, I am the light of the world. Chapter 8 ng John. I am the gate. Sabi ni Jesus. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. At yung panghuli sa John 15, I am the true vine. Ako yung tunay na puno ng ubas. I am He, na ang ibig sabihin, salitang Yahweh. Yahweh, I am He. Pag isinalin sa salitang Hebreyo, I am He, ibig sabihin niyan, Yahweh. The same name which applied Jesus to Himself. So, kung sabihin natin, I am He, I am Yahweh, He claimed to be God. He claimed to be God. Kaya sabi na isang mahusay na theologian na sa katauhan ni Leon Morris, it is emphatic. Yung salitang, unless you believe that I am He. Forceful yung salita na ginamit ni Jesus dyan. Sabi ni Leon Morris, it's the very style of deity. Ito yung estilo ng isang Diyos which we have seen employed before in this gospel, na nakikita natin na ginamit sa Ebanghelyo ni John. Ganoon, tinayuan ni Hesukristo ang kanyang pagiging Diyos. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bago pa si Abraham ay ako na. Pero nakakalungkot si Arius, hindi maniwala na si Kristo ay Diyos. Siya ay nilalang. Hindi siya ang lumalang. Kaya sinasabi kong walang kaligtasan yung mga ganyan na naniniwala na si Christ ay hindi Diyos. Pansinin yung sinabi doon sa John 8:32. You will die in your sins. Yung salitang yon forceful. Pag hindi kayo nanalig kay ako nga, kay Jesus, who said, I am the light of the world, doon sa John 8, you will die in your sins. Pag sinabing mamamatay sa kasalanan, ito na yung pinakamasaklap na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Na siya ay mabulit sa parusang walang hanggang kamatayan because of sin. They will remain in darkness if they will not believe in the one who said, I am the light of the world. So let's go back to our passage. Kaya ako pinili talaga yung Christology kasi importante na tayuan natin hindi lamang si Kristo ay tao, kundi si Kristo din ay Diyos. He is truly God and truly man. In the person of Christ, the hypostatic union of God and man is
present in the person of Jesus Christ. So we'll understand more about this later on. But let me read again this part of the exhortation of Paul. And Paul was using a great hymn, isang parang himno, ang kanyang paglalahad dito sa chapter 2 verse 5 hanggang 11. Sabi ni Paul dyan, "Have this mind among yourselves, which is in Christ Jesus, who though he was in the form of God did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." So ating i-divide ito into two, pero yung una lang ang tatalakayin ko, hopefully matalakay ko some other time yung pangalawa. Itong chapter 2 verse 5 to 11, it talks about dalawang teaching tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Una, verse 5 to 8 talks about the humiliation of Jesus Christ, and verse 9 to 11 talks about the exaltation of Jesus Christ. So hindi ko tatalakayin ng exaltation, no? Sa halip, patalakayin ko yung humiliation, pagpapakaba. Ano ba yung kahulugan ng salitang humiliation of Christ o pagpapakaaba ng ating Panginoon? Para sa mga Lutheran theologian, yung mga sumunod sa teaching ni Martin Luther, pag sinabing humiliation, para sa kanila, tumutukoy lamang ito sa pagiging yung tao ng Panginoon. The human nature of Jesus Christ. Doon lamang niya tumutukoy. Pero para sa mga reform, sa mga nag-aaral talaga ng salita ng Diyos, tumutukoy ang humiliation ni Christ sa kanyang persona. That in that one person of Jesus Christ, there are two natures. Sa isang persona ni Jesucristo na ating Diyos, meron dalawang kalikasan. Ano yung dalawang kalikasan? Si Kristo ay Diyos at pangalawa, tao. In one person. Naunawaan po ba natin? Si Kristo ay Diyos at tao in one person. Nasa kanyang persona. So how did Paul show the humiliation of Christ in these verses? Sa verse 5 to 8. Paano pinakita ni Pablo ang pagiging aba ni Jesus bilang Diyos? Sabi doon sa verse 5 to 7, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself." So nakita natin yung salitang empty or emptied. Okay? Yung isinaisang tabi ang sarili by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. So let us first examine the meaning of each verse. Sa verse 5, binanggit dito ni Pablo na ang mga taga-Pilipos, especially Euodias and Syntyche, magkaisa kayo ng pag-iisip. Magkaroon kayo ng kaisipang tulad ng sa Panginoong Hesus na nagpakababa. Naging mababa. Bagamat siya ay, siguro, i-literal natin, nasaan yung Diyos? Yun para sasabihin, anyo. Sa form di ba pag sinabing form, anyo, no? Tagalog ba, forma? Form, anyo. Siguro ganon. Did not count equality with God a thing to be grasped.
So sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na hindi magkasundo, tularan niyo si Jesus sa pagpapakaaba niya. So ang talagang ethical implication dito ng pagiging aba ng Panginoong Jesus o pagiging aba niya ay humility, pagpapakababa. Sabi po ni E.M. Bounds, maganda yung book ni E.M. Bounds, I recommend that book to you. Available naman yan sa Sword, no? Yung The Essentials of Prayer. If you would like to know more about prayer, read the series of books of E.M. Bounds. Pero doon sa The Essential of Prayer, meron siyang binanggit doon tungkol sa pagpapakababa. At sabi niya ganito, to be humble is to have a low estimate of oneself. It is to be modest, lowly, with a disposition to seek obscurity. Humility retires itself from the public gaze. It does not seek publicity, nor hunt for high places, neither does it care for prominence. Humility is retiring in its nature. Self-abasement belongs to humility. It is given to self-depreciation. It never exalts itself in the eyes of others, nor even in the eyes of itself. Siguro Tagalogin ko ulit. Sabi ni E.M. Bounds, ang pagiging mapagkumbaba ay ang pagkakaroon ng mababang pagtatansya sa sarili. Ito ay ang maging mahinahon, mapagkumbaba na may disposition na hindi mailantad ang sarili. In contrast, ngayon, ang dami naglalantad ng sarili. Hindi lamang naglalantad ng sarili. Madaling magladlantad ng sarili ngayon. I-post mo lang sa Facebook. O, ito yung kinakain namin. O, ito yung nabili namin sasakyan. O, ito yung aming bahay. O, ito yung kwarto ng anak ko. Si Kambal dito isa, si Kambal isa doon. Ang bilis maglantad ng sarili. Pero sa isang humble na tao, hindi niya iyon isinasa gawa. Hindi siya naghahanap ng publisidad, sabi ni E.M. Bounds. He was not after being promoted or being esteemed highly, makilala. Ngayon, usong-uso yung pagpapakilala ng sarili. Hindi pa nga eleksyon, nangangampanya na eh. Bawal pa pangangampanya, wala pang campaign period, nandyan na. Pinapakilala ang sarili. Pero pag ikaw ay humble na tao, andun ka lang sa likod ng camera. Hindi mo pinangangalandakan ang iyong mga ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Nagpo-post ka lang para yung mga tao maunawaan nila ang truth. Hindi mo pinopost, ang dami ninyo. Wow, ang sarap ng pagkain. Wow, ang dami na nag-gathered. Ganyan. E paano yung kukunti nag-gathered? Wala ba sa kanilang presensya ng Diyos? Di mo ba? It does not seek publicity. Hindi niya tinatarget yung high place. Hindi siya nagmamalasakit sa katanyagan. Ikaw na lang, okay na ako dito, masaya na ako, kontento na ako. He's not after jockeying for position. Ganyan ang mga tao sa mundo, sa labas. Kahit sa church. Iboto niyo ako. I want to serve, pero in reality, he doesn't want to serve. He wants to serve himself. Ang pagpapakaaba sa sarili ay kabilang sa pagpapakumbaba. Ito ay binibigay sa self-depreciation. Ito ay hindi kailanman tinataas ang sarili sa mata ng iba o kahit na sa mata ng kanyang sarili. Kahit sa kanyang sarili ang tingin niya, kailangan wag niyang itaas ang kanyang sarili. Sa mata ng iba at sa kanyang sarili. Yan ang Christian virtue of humility. At yan ang halimbawa na itinuturo ni Paul sa ating Panginoong Jesucristo na dapat nating isabuhay at tularan ng pagpapakumbaba
mga minamahal ko sa Panginoon, pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Upang maging maayos ang anumang alitan, magpakumbaba. Kung meron sigalot at di pagkakaunawaan sa loob at sa labas ng iglesia, magpakumbaba. Yan ang nais ng Panginoong maunawaan natin bakit tinuturo dito yung pagpapakaba ng Panginoong Jesus. Sapagkat ako'y naniniwala pagdating sa ugnayang pantao. Ito ang obserbasyon ko Ito man ay sa pagitan ng mag-asawa, ng biyanang babae sa kanyang manugang na babae. Ito man ay sa pagitan ng anak at ng kanyang ama o ina. Ito man ay sa pagitan ng mga miyembro at leader ng church, ng pastor, ng elder, o ng karaniwang miyembro sa isa't isa. Sa loob ng ugnayang iyan, ito ang talagang nakakita kong dahilan. Lahat ng hindi pagkakasundo sa mga nabanggit ko na ugnayan sa loob at ng iglesia at maging sa labas at maging sa tahanan, ito ay naguugat, lahat ng ito ay naguugat sa kawalan ng kapakumbabaan. Totoo yan. Kung walang pagpapakababa, mataas ang ere, walang pagkakasundo, walang kapayapaan, magre-resulta sa paghihiwalay. Naghiwalay na nga, nagtitira ng pa kahit malayo sa isa't isa. Dahil walang kapakumbabaan. Yun ang gustong maunawa ng ating ni Jesus. Ipinapaunawa ni Jesus sa atin sa teaching na ito ni Paul. Paano nga ba nagpamala si Jesus ng kapakumbabaan o pagkakaaba? Sa King James Version, ginamit diyan sa verse 5, 6, who siya, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Parang di yata maganda yung ginamit sa King James. Kasi pag robbery, krimen pag nanakaw, parang di maganda yung salita. Pero ganun nila tinranslate sa King James. Pero sa ibang salin, sa NASB, yung American Standard, binanggit doon na sa halip na he thought it not robbery to be equal, binanggit yung salitang he made himself of no reputation. No? And then sa NIV, itong worst na salin, he made himself he made himself nothing. Wala lang. Ganun lang ba? No? Sa ang Biblia, bagamat nasaan nyo na Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. 7. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. No? So ang salita ng Diyos version, sa halip na ginamit yung salitang hinubaran ng sarili, maganda kaya gusto ko yung ang salita ng Diyos version Si Elder John meron yan, di ba? Yan ang nirekomenda ko sa Bible studies kila Sister Brit, yung ang salita ng Diyos version. Dito ginamit naman sa ang salita ng Diyos version, sa halip na hinubaran ng sarili, ito yung ginamit, ibinaba niya ng lubusan ang sarili. Ibinaba ng Panginoong Hesus ng lubusan ang sarili. So, He was in the form of God. Ngayon, magkakaroon tayo ng malaking problema pag hindi natin naunawaan yung Greek word na form. Ang Greek word dyan, morphe. Morphology, morphe. Hindi morphine. Morphine. No, morphe. Ang ibig sabihin ng morphe, mababaw yung salitang anyo, kundi ang ibig sabihin talaga niyan, nature, kalikasan, character. Kaya kung ating itatranslate ito, na bagamat siya ay nasa kalikasan, karakter ng Diyos, pag sinabing nature, likas sa Kanya. Nasa sa Kanya na. Di ba? Anong likas sa aso?
tumatahol. Siya na yon. Kaya importante yung salitang morphe dito, not just anyo, na parang imahen, o katulad, nahahawig, kundi ang ginamit dito, nature. He was in the nature of God. Yan ang magandang dyan. Hindi lang siya anyo o forma. Tinataglay ni Jesus ang nature at karakter ng Diyos sa kanyang persona. Kapantay siya ng Diyos, kung anong Diyos Ama, ganun din ang Diyos Anak. Pero ito yung nakakamangha. Pinaka-mind-boggling ika nga. Imagine po natin, itong si Jesus na Diyos Anak, nagtataglay ng kapangyarihan bilang Diyos, manlilikha, He emptied Himself. Ibinaba niya ang kanyang sarili ng lubusan. Hinubad niya ang kanyang sarili. He emptied Himself. Ano ba yung salitang emptied? Pag sinabing empty, walang laman, di ba? O empty na yung alkansya, wala na. Empty na yung lalagyan ng tubig, wala na, walang laman. So ano ba ang salitang empty? Sa Griego, ito ay kinoo. Kinoo. Ano ibig sabihin ng salitang ito? Ang ibig sabihin ng kinoo, yung emptied, to lower. Ibaba. It means self-abasement. Ibinaba ng lubusan ang sarili. Ngayon, ang malaking tanong dyan, what did Christ empty Himself of? Ano ba yung ibinaba ni Jesus sa kanyang sarili? Sa iba, sabi ng iba na ito marami din mga Christian group na naniniwala dito, yung kenosis theory hango dito sa chapter 2 na ito. Ang kenosis theory, ayon sa kanila, ibinaba ni Jesus ang kanyang sarili. He emptied Himself of His divine attributes. Ibig sabihin, yung kanyang pagka-Diyos, tinanggal niya, isinaisan tabi, yung kanyang kapangyarihan, omnipresent, omniscient, omnipotent, na power na meron siya, hindi niya kinuha, inalis siya. Hindi siya nagtataglay noon habang tao. Yan ang kenosis theory. So it does a great damage to the doctrine of Holy Trinity. Bakit? Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi mawala ang kanyang kapangyarihan. He can take another form but He remains God. Pero sa kanilang teaching na ito, sinasabi nila, there was a time when Christ was not God but only human. There was a time that Christ was not God during His earthly existence. He was not God. And then He came to be God when He resurrected and He rose from the dead. He resurrected and He went up to heaven. That was the time that He regained back His being God. But during the time that He was on earth, He was only a human. Yan ang kenosis theory. Now, i-link ko ito sa ibang mga teachings, especially sa mga ibang mga Pentecostal churches. Meron ganitong pananaw Si Jesus bilang tao, umasa siya sa kapangyarihan ng Holy Spirit. He was filled with the Holy Spirit. Nagagawa niya yung mga himala ayon sa kanila sa pamagitan ng presensya ng Holy Spirit na kay Jesus. Dahil nasa kanya ang Holy Spirit, puspos siya ng Holy Spirit, kaya siya nakakapagpagaling, nakapagpalayas ng mga demonyo, etc., etc. At mas pinili ni Jesus na umasa sa Holy Spirit when He was on earth. Yan ang kanilang tinuturo at pinaniniwalaan. Kung gayon, kung si Jesus daw ay umasa sa Holy Spirit,
Therefore, ikaw na kay Jesus, you need also to rely, to trust, to depend on the Holy Spirit para ikaw ay makagawa ng mga milagro, pagpapagaling ng mga may sakit, etc., etc. I would say that in the first part of this teaching, it seems good. Because I agree that without the power of the Holy Spirit, we cannot do anything for God. No? It's a good thing to ask the Holy Spirit, for us even, for us to trust the Holy Spirit because we are man. We depend on Him. Pero kakaiba ang pagpapailalim ni Jesus sa gabay, sa patnubay ng Holy Spirit habang siya nasa daigdig na ito. Because kahit siya ay guided, dumepende sa Holy Spirit, kahit na siya ay puspos ng Holy Spirit, this does not mean that He emptied Himself of His divine attributes, and He just let the divine attributes of the Holy Spirit that is present in Him to take over while He took the form of a man. Kaiba yung sa atin. We need to rely on the Holy Spirit to do the works of God. Pero nung si Jesus ay nandito sa daigdig, He was filled with the Holy Spirit, He was guided by the Holy Spirit, but it does not mean that He relinquished His divine attributes. Because kahit na nandito siya sa daigdig na ito, sa katawang tao, taglay pa rin niya sa kanyang sariling persona ang pagiging Diyos. So that ends the argument sa kenosis theory na ito. Kasi we believe that even He was in the form of man, He is man, He is also God while He is in the human body, human form rather, no? Hindi tumigil. Sabi nga ni Elder Ramil, medyo malalim na, pero yan ang dapat nating maunawaan. No? Ano ba inimti ng Panginoong Jesus dito sa kanyang sarili? It was, sabi po ni Lois Berkhoff, isang kilalang theologian, sa kanyang systematic theology, sabi niya, and I quote, "It was His prerogative as God to empty Himself of that right, that privilege to take another form, the form of a servant. He laid aside His divine majesty, not attribute. He laid aside His divine majesty, yung karilagan niya. He set aside, He laid aside, sabi ni Berkhoff, as the sovereign ruler of the universe and assumed human nature in the form of a servant." So He laid aside His majesty for Lois Berkhoff. Sabi naman po ni Vladimir Zelensky, hindi pala Zelensky, si Vladimir Lusky, isang Russian theologian also, in his book Orthodox Theology and Introduction, sabi niya ay ganito: "The eternal Word," referring to Jesus Christ, "became what He created without ceasing to be who He has ever been." Ang walang hanggang salita sa John chapter 1 ay naging tulad ng kanyang nilikha. Ngunit hindi tumigil ang kanyang pagiging Diyos. That is simple word of Vladimir Lusky. So kinuha ni Jesus ang anyong tao para tayo ay magkaroon ng Emmanuel, God with us. Diba? John 1 verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us." Kinuha niya yung pagiging tao. Kung ganun, hindi subtraction na nangyari, kundi nag-add, addition. He added the form of a servant, man, diba? He added.
Hindi nag-diminish yung kanyang pagiging Diyos na siya'y magkatawang tao. Instead, nadagdagan ng pagiging tao. Ngunit hindi nawala ang pagka-Diyos. Sabi ni David Diego sa kanyang aklat na Crucified Also For Us, sabi niya, in this one person, Jesus, concurrently does divine things humanly and human things divinely. So in other words, sa isang persona ni Jesucristo, simultaneously, magkasabay, He does divine things humanly and human things divinely. Hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos kahit na siya ay nasa katawang tao. That's very, very mind-boggling kasi we don't understand the hypostatic union if we do not believe that Christ was still God even nasa katawang tao siya. Dapat maunawaan natin, okay? Ilang persona meron si Jesus? Isa. Ilang kalikasan meron si Jesus? Dalawa. Ang kalikasan ng pagiging Diyos at kalikasan ng pagiging tao ay nasa isang sagot, persona. Kaya tama yung pananaw ng Reformed theologians kumpara sa Lutheran theologians. Anyway, hindi subtraction na nangyari, kundi addition. Okay? Hindi nabawasan ang pagka-Diyos ni Jesus, sa halip na dagdag lang siya. Hindi nawala ang pagka-Diyos, bagkus dinagdag niya ang isa pang morphe or form, katangian, kalikasan, karakter. At itong form na ito ay hindi lamang human form, kundi form bilang isang servant. Servant. Hindi nabawasan ang pagka-Diyos ni Jesus sa kanyang pagiging tao. Hindi rin ito divine retreat, kundi act of divine invasion. In-invade niya ang mundo ng mga tao. Bahagi ng kanyang self-revelation ang pagiging tao at ultimate unveiling of Himself bilang Diyos. Na sa katauhan, persona ni Jesucristo, nakilala natin kung sino ang Diyos. God is with us in the person of Jesus Christ. He subjected Himself to the demands of the law of God as a servant. Imagine, ang ating Panginoong Jesucristo was God. He was with God. He was the one who gave the law. Hindi lang miracle worker, kundi lawgiver. Siya yung gumawa ng utos, nagbigay ng utos sa atin, sa kanyang mga anak, sa sangkatauhan, pero ipinailalim niya ang sarili sa utos na kanyang ibinigay. What does that mean? He subjected Himself sa law ng Diyos na siya rin naman ang gumawa. Ganyan po yung makikita natin sa ating Panginoon. Pinailalim niya ang kanyang sarili sa kautusan para sa atin na hindi makaganap nito. At sa ating di pagganap, ano nakaamba? Kanina, napag-aralan natin, merong parusa because God is just, matuwid, makatarungan. Hindi papayag ang Diyos na walang parusa ang kasalanan. Ngunit pinailalim ni Jesus ang kanyang sarili sa kautusan para sa ganapin ang hindi nating magawang pagtupad sa kautusan. Hanggang sa kamatayan sa krus, inalis ng Diyos ang banta at parusa ng kamatayang walang hanggan mula sa atin. So imagine that. Inalis ng Diyos ang parusa, ang banta, ang danger ng kamatayan dahil sa pagsunod ni Jesus hanggang kamatayan sa krus para sa atin na hindi makasunod sa utos.
ipinailalim niya ang kanyang sarili sa kautusan ng Diyos. Theologians call this functional subordination. Kaya pag sinagsasabi, the Father is greater than I am, sinasabi niya ni Jesus sa mga tao. Kasi ang Ama ay masigit na dakila. That is what theologians call functional subordination. Nagpailalim for the purpose of function. Merong layunin, merong gagawin. Kaya nagpailalim sa kautusan ng Ama, tinupad ang kautusan ng Diyos Ama, na siya rin naman na nagbigay. He could have exercised that right as God para pigilan ang kanyang mga kaaway na nais pumatay sa kanya. Sinabi yan ni Pedro, anong sabi ni Pedro? Dumating yung mga manghuhuli. Ang ginawa ni Pedro, tinagpas yung alipin ng saserdote. Anong sinabi ng Panginoong Hesus? Isauli mo ang iyong tabak sapagkat ang sinong gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kaya kong tumawag sa Ama upang magpadala ng 12 pulutong na mga anghel? I can call God my Father to send 12 legions of angels, pero ipinailalim niya ang kanyang sarili sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. That is functional subordination ng Panginoon. So imagine, napaka mind-boggling. The lawgiver himself subjected himself to the law that he gives. The creator of mankind took the form of man to become the servant of man to the point of death. Ano pang makikita natin sa pagpapakababa ng Panginoong Jesucristo? Napasa ilalim siya sa kapangyarihan hindi lamang ng kautusan ng Diyos, kundi napasa ilalim siya sa kapangyarihan ng mataas na pinuno sa Roma na kinatawan ni Pilato. Sinabi ni Pilato sa kanya, hindi mo ba alam na ako ay may kapangyarihan na ikaw ay ipapako sa krus o ipawalang sala? Sabi ni Pilato sa ating Panginoon. Ano naman sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos anak na may likha sa tao at nagbigay kapangyarihan ng tao ay walang kapangyarihan hindi galing sa Diyos. Binigay ito sa iyo. So he subjects himself to the human authority. Ano pa? He subjects himself to human limitations. Bilang tao, ano naranasan ng Panginoon? Naranasan niyang mauhaw, naranasan niyang magutom, naranasan niyang mapagod, naranasan din niyang iwanan ng mga tao, ng kanyang mga disipulo. He subjects himself to human limitation. Ano pa? He subjects himself to human growth and development. Mula sa pagiging sanggol, okay? Siya ay he grow in maturity, in stature, and even in wisdom. Hindi po automatic na ang ating Panginoong Jesucristo ay talaga masasabi natin, alam niya, bilang tao, alam niya na kaagad yung salita ng Diyos. He knows as God. But in His person, in His human nature, He studied the Scriptures because He was born in the Jewish family. So, nag-aaral ang Panginoong Jesus ng salita ng Diyos. And I believe na bagamat hindi yan sinabi,
That is part of his growth and development as human. Hindi lamang yan, he subjects himself to human aggression. Ano ba yung aggression? Yung mga nagalit sa kanya, yung gustong pumatay sa kanya. Ipinailalim niya kanyang sarili. Siya yung na Diyos, ipinailalim sa mga taong ito. Ibinaba ni Jesus ang sarili sa anyong tao upang maging alipin, maging slave or servant. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon. Siya na Diyos na lumikha ng sanlibutan, makapangyarihan, ibinaba ang sarili at naging tao, nagpasa ilalim sa limitasyon ng meron ng tao at naging lingkod at masunurin na lingkod. So yun ang una, Christ emptied himself of majesty. It is his prerogative. Pag sinabing prerogative, sinadya na yun. Meron siyang choice na gawin yun at ginawa niya na kuhanin, idagdag sa kanyang persona ang pagiging tao sa layunin na tayo ay matubos. Pangalawa, Christ took the form of a servant. Ito, maganda rin ito, na bahagi ng humiliation ng ating Panginoon. Sabi doon sa bandang huli ng verse 7, by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Oh. Verse 8, and being found in human form. At nasumpungan sa anyong tao, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So dito, sa kanyang pagiging tao, anong nakikita natin? Nagpapakababa siya sa paanong paraan? Sa pamagitan ng pagiging masunurin sa hindi lamang masunurin sa Diyos, Jesus subjected himself not just to human limitations, but he also subjected himself to the will of God his Father, to the purpose of God his Father. He became obedient. His life on earth was marked by obedience to the Father. Pag binasa mo ang gospel, makikita mo na ang ating Panginoon ay naging masunurin sa Ama. Kung ano ipinapagawa sa kanya ng Ama, na hanapin at iligtas ang nawawala, tinupad at ginanap ng Panginoong Hesukristo ng walang pag-aalinlangan. So, he became the servant of God the Father. He took the form of a servant. He serves God's purpose. Ano yung purpose ng Diyos? To redeem people for Himself. Siya yung tinatawag na humble servant. He humbly served. You know, imagine, mind-boggling na naman. Imagine, this Son of God, no? Siya yung Diyos na manlilikha. Bago pa lumikha, nandun na siya. He was worshipped by all of the angels above, laksa-laksang anghel. He is the creator and sustainer of all things in the universe. Imagine that. Sinasamba sa langit, makapangyarihan. He came on earth not to be served, but to serve. Hindi ba kayo namamangha? Sa ngayon, ang mga tao, ang mga nasa posisyon, ang gustong-gusto sila ay paglingkuran. Nagkakandidato na naman, maglilingkod kami. Pero totoo ang gusto nila sila yung paglilingkuran. Hindi yan talaga. Totoo yan. Kaya minsan nalulungkot ako, minsan napaisip ako, lumipat na lang kami sa ibang bansa. Nakakatismaya, ang ating bansa, di ba? Pero anyway, naisip ko lang naman, di ko naman ginugusto. Kasarap na nasa Pilipinas Anyway, yan ho yung katangian ng mga tao. Sa halip na sila ay maglilingkod, gusto nilang sila ay paglilingkuran.
Ngunit ang ating Panginoong Hesus, Diyos na dakila, nagpakaaba para lamang tayo ng mga tao ay Kanyang paglingkuran. Paano niya ipinakita ang ganap, perpektong paglilingkod sa mga tao? Hindi lamang sa pagbuhay sa atin pagkakaloob ng hininga, kundi ito ang pinaka-importante. Nung siya ay mamatay sa krus, ikaw at ako na nanampalataya kay Jesus, ay tinubos niya mula sa isang tiyak na kapahamakan at parusa dahil sa iyo at sa aking mga kasalanan. Yan ang ginawang paglilingkod ng Panginoong Jesus. Hindi niyo ba napansin yung salitang even to the point of death on the cross? Kung kaya masasabi natin na siya ay humble servant. He served the purpose of God to redeem a people for Himself. And not just that, He is not just the servant of the Most High God the Father, but He also is the servant of men by dying on the cross. You know, from the very beginning of the scriptures, makikita natin si Adan. Si Adan na nilikha na walang kasalanan. Dumating ang manunukso na tukso si Eva, kumain sila kapwa ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. At nabuksan ang kanilang kaisipan, nagkaroon na sila ng kamalayan sa kasalanan. Ngunit ano ba ang reason? Tingnan natin. Si Adan, anong nangyari kay Adan? Bumagsak sa kasalanan. Anong gusto makamtan ni Adan? Bumigay sila doon sa tukso. Ano ba yung tukso? Ang tukso doon na isa sa pinaka-matindi rin tukso na pwede nating maranasan yung tuksong ito. Magiging katulad ka ng Diyos, maunawangan mo ang mabuti at masama. So si Adan, he didn't serve God, rather he served himself. He wanted to be like God, who knows what is right and wrong. Lucifer, ganun din. Ang anghel na si Satanas, no? Anghel ng kadiliman, di ba? Sa halip na paglingkuran ng Diyos at sambahin ng Diyos, magpasailalim sa Diyos, he served himself. Gusto pa niyang lagpasan ang Diyos. So, nabigo si Adan na paglingkuran ng Diyos, ang pinaglingkuran niyang sarili. Napakaganda ng bunga, nakakaakit sa paningin at mukhang masarap kainin. Ano ibig sabihin yan? Pinaglingkuran niya ang kanyang sariling gusto, hindi ang Diyos. Nung tawagin ng Diyos si Abraham at mula sa kanya ay nagsimula ang lahi ng mga Israelita, 12 angkan na anak ni Jacob na tinawag na Israel. Ang turing sa kanila ng Diyos ay servant, ngunit hindi nila tunay na pinaglingkuran ng Diyos. Sa halip, pinaglingkuran nila ang kanilang mga sarili at ang Diyos-Diyosang si Baal. Nangyari ito, babasahin mo aklat ni Hosea, nangyari ang pagsambang ito sa panahon na economically prosperous ang Judah at ang Israel. Sinamba nila si Baal, pinagpalit nila si Yahweh. Sa halip na paglingkuran ng Diyos, ano nangyari? Pinaglingkuran nila ang sarili at ang Diyos-Diyosan. Hindi lamang yan, ang mga tao sa panahon ng Panginoong Hesus, mga Hudyo, mga Pariseo, they are thinking that they are servant of God. Sila ay representative ng Diyos. Pero sila bilang servant, sa halip na paglingkuran ng Diyos, pinatay nila ang tunay na lingkod na servant ng Panginoon, si Jesus. Si Jesus ang binanggit ni Propeta Isaiah na suffering servant.
Sabi sa Isaiah 53 verse 3, He was despised and rejected by men. Pag sinabing despised, kinamumuhian. He was rejected, tinatanggihan. Nino ng mga tao. Magpahanggang ngayon, tinatanggihan pa rin si Jesus. May mga grupo, relihiyon, sekta, tinatanggihan si Jesus bilang Diyos, bilang tagapagligtas. Ngayon, ganun pa rin, marami pa rin tumatanggi sa Panginoong Jesus. Pero, sabi dito, siya ay man of sorrows, acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteem him not. Ganoon ang kalagayan ng suffering servant even up to now. Maraming tumatanggi sa ating Panginoon Jesus na nagdusa na. Hindi na siya suffering servant, no, kundi siya ay exalted King in heaven. So, he was the suffering servant. At ito ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. As servant, we need to serve God, not ourselves. As servant, we need to think and prioritize God's will, God's purpose, God's kingdom, and not ourselves. Through Jesus Christ, who is the suffering servant, He served to the point of His death. He gave His life as a ransom for many. He died on the cross. The cross is the most brutal and the most painful kind of death during that time. Why did He die? That is because of you and me. Because we are sinners. Because we cannot serve God. Because we, brothers and sisters, are not able and capable to save ourselves from the wrath of God. And so Jesus died the most brutal, shameful, painful kind of death so that you will be saved. Will you reject Him? Will you despise Him? Sa kabila ng ginawa niyang pagpapakaaba to the point of death, paglilingkod para lamang ikaw at ako'y maligtas, will you still reject Jesus Christ? Will you go on your own way and love the world and its desires that passes away? Will you neglect attending the church during Sunday? Because inuna mo ang worldly pleasure that will make your soul malnourished, sakitin. Will you reject Him? Or will you be grateful and thankful to Him? This is the way Christ saved. This is the way Christ served. He humbled Himself to the point of death on the cross. Jesus became man, a humble servant, so that in His humility, in His poverty, you and I could become rich in God. If you are looking for true riches in this world, look to Jesus Christ. Look to Jesus Christ. Siya yung naging aba. Naglingkod ng tapat hanggang sa huli ng kanyang earthly life. Siya yung lingkod na gumanap ng buong kalooban ng Diyos Ama para lamang ikaw at ako'y mapatawad at maahon mula hindi lamang sa pusali, kaya mo pang umahon sa pusali eh. Pero ikaw at ako ay nasa kumunoy. The more you struggle yourself,
Parang sinking sun yan. The more you struggle yourself to be saved, to rescue yourself, the more na lalo kang palubog ng palubog ng palubog. You need someone, somebody to rescue you from that condition. And that is what the Lord Jesus Christ did. Praise God. Now as I end, again, the ethical implication of this Christological teaching is about our humility. Nakita na natin yung pagpapakababa, pagkakaba ng ating Panginoong Jesucristo. Para sa atin, ano ang implication nito? Ito yung implikasyon nito sa atin. Sino po tayo para magmalaki sa harap ng Diyos na makapangyarihan at pakaba? At sino po tayo para magmalaki din sa harapan ng mga tao na katulad din nating isang ama sa harapan ng Diyos? Sino po tayo para maliitin yung iba? Sino po tayo para hindi magpatawad sa iba? Kaya kung meron po tayong hindi nakakasundo, marahil napakataas mo. Iisip mo lamang yung sarili. Yun lang ang mahalaga sa'yo. Hindi ang kapakanan ng iba, hindi ang kapakanan ng buong iglesia, ang iyo lamang inaalaala at binibigyan ng importansya ang iyong ganang sarili. Mataas ka. Ano ang kailangan mong gawin kung tunay na kay Kristo ka? Kailangan mong bumaba. Kung talaga nasa sa'yo si Jesus. At kung kailangan kausapin mo yung di mo kasundo, at ito pang mas mabuti, kung kailangan paglingkuran mo siya, sapagkat siya man ay merong kahinaan tulad mo, gawin mo. Unahin mo siya, hindi ang iyong sarili. Initiate a meeting. Approach that person. Say, I'm sorry. Can we be reconciled again? Can we serve the Lord together again? Initiate that, mga kapatid. Say, I'm sorry. Please forgive me. If you cannot do that, there's only one that is happy, not God, Satan. And as for you, you will remain miserable unless you come to God and ask Him, help me to love and forgive that person. Yan ang turo ni Paul about Christology with this ethical implication of Christian virtue of humility. Are you willing to imitate Christ? As I end, think about this. Allow your heart to be changed today. Not tomorrow, but today. Allow your heart and your mind to be changed by the doctrine of Christ's humiliation, the doctrine of Christ's emptying, and the doctrine of Christ's servanthood to the point of death on the cross. How? Eliminate conceit and ego and cultivate humility. Have the mind of Christ. Think like Christ. Let us pray. O
O God, our Father, we are so grateful, Lord, this morning for bringing us the truth from your word, that Jesus took human form to become a servant. He did not relinquish his attributes, or rather, he laid aside his majesty, his glory, to serve us, to reach out to us. He served us completely, perfectly, until death on the cross. And through his death, we were redeemed. We were saved. We who trusted his finished work. We who obeyed him in truth. Father, I ask, O Lord God, at kung meron po sa amin may pandi pagkakasundo, nawa itong katuruan na to ang bumago sa aming mga puso. Na huwag kaming maging mataas. Tingnan namin ang ginawang pagpapakababa ng Panginoon. At kung magkaganon, mananatili ang ugnayan, ang kapayapaan, ang pagkakaisa, maluwag ang paghinga, mapayapa ang tulog na nakahiga sa kama, at may pagpapasalamat na muling gigising sa umaga, sapagkat kami pinatawad na at nagpatawad na rin. Purihin ang inyong pangalan, O Diyos. Sambahin kayo sa inyong iglesia. Sambahin kayo ng inyong mga anak sa nakamamanghang pagpapakaabang ito na inyong ipinakita, pinamalas, para gawin naming huwaran at gawin naming isang malaking hamon, palaging manalangin para maganap ang inyong kalooban. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Diyos Anak na naging tao. Amen.